So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so makababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating babalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news spreaders, ng mga anti-Marcos, lalo na doon kami po sa mga fentanyl na mga vlogger bakabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi baka hayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Summer Session sa katagalan bakabayan, akala mga paninira ay bagitotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check more natin kung sino mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Mersang 84 na mga comments. Nandiyan po si Eduardo Cartera. Mersang 66 na mga comments. Aing Gimentiza. Mersang 45 na mga comments. Ang name ng user, mersang 14 na mga comments. And Benjamin Maypay, mersang 39 lahat ng mga comments. Again, kasama po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating pong mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. And also, pasalamatan rin po natin ang ating pong mga viewers na lagi pong like at saka lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Marie Cres, Katita Darl, Pusong Inami, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Castillejo, nandyan po si Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, Fiz Calante, and Bia Bibar. I-greet natin ang happy birthday ang asawa ni Ma'am Shane Sibal. Happy birthday! And of course, i-greet po natin ng happy birthday ang lahat ng ating mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Again, happy birthday! And also, i-greet po natin ang ating pong mga early birds, yung lagi pong naunguna sa pag-comment dyan sa ating comment section. Nandyan sila si Ma'am Maricruz Hernandez, Jillian Quezon, Right Sen Zain. Nandyan po si Emmy Mapalad, Rose Guevara, Sarah Brightman Vlog. Nandyan po si Lucana Nerpio, Army Lagaso, Masking Digma, Liane Reed. Nandyan po si Chet Kines, Merjane Tan, and hi to Eduardo Cartera. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan ko? How are you today? Of course, I'm hoping na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron tayong very energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Okay, so mga kabayan ko, alam niyo po, meron pong nag-message kay Sir Ivan. Isa po sa ating viewer, sabi niya na ang kanyang mga anak daw, mga anak mga kabayan, na memorize na daw ang ating intro. Ang intro po ni Sir Ivan. Na-memorize na. So pasensyahan niyo po kasi siyempre yan pong ating pong signature intro ho natin, okay? So while nagngal nga si Sir Ivan, at least meron kang nakita po na mga posters, mga news posters diyan sa ating gilid. So while nag-intro si Sir Ivan, feel free po na basahin niyo ang ating mga balita, mga mini balita diyan sa ating gilid. So pero anyways, hindi naman po natin yan pag-uusapan mga kababayan. Yan po yung mga sneak peek lang. So iba po ang ating mga main topics talaga. Okay? So again, doon po sa ating mga kababayan po na kagigising pa lang, at saka don't worry, painitin ko po yung umaga para maging energetic po ang ating mga kautakan at saka madali po tayong makapag-isip mga kababayan. Okay? Saka don't forget to drink coffee. Pero doon po sa hindi pwedeng mag-drink po ng coffee, bawal na po yung coffee, well, iwasan na ho natin. But for me, coffee is life mga kababayan. But anyways,
Okay, so meron pong nag-request mga kabayan. Sabi niya, Sir Ivan, pwede mo bang ibalik po yung format mo na unahin daw natin dito sa pag-topic yung mga good news mga kabayan. Well, no problem po yan sa akin. Kayo ang boss ni Sir Ivan. Okay? So kasi nga 'di ba napapansin niyo po na how many vlogs ago na yata until yesterday na puro po mga mainit na kagad na mga issue mga kabayan. Yung iba yung mga kamartisan lang at saka mandibang kaagad. Ang gusto po ng ating viewer, I think mga 4 yata nag-message noon, gusto nila iuna po daw yung mga good news. Actually, yung good news natin mga kabayan, kung napansin nyo po na medyo doon na sa may dulo, napansin ba natin yan? So, again move ko mga kabayan. But okay, so dahil po meron po nag-request dito sa ating viewer na iuna mo natin po ating good news, so no problem ho yan kay Sir Ivan, okay? Pero sneak peek muna tayo. Isa po sa pag-usapan mga kabayan, well, syempre, as usual, ito pong ginawa po ni Pipe Sara na hindi po siya nagpakita during po doon sa pre-departure ni PBM nung papunta siya doon sa Brunei mga kabayan. 'Di ba hindi ho natin nakita po si Pipe Sara? At sa kanila ipakita ko dito sa inyo ang ebidensya na siya po ay doon po sa nangampanya mga kabayan. Kasi yung post na yon napakabago talaga. Kaya doon po sa ibang mga vlogger nila, yung mga rabid po ng mga vlogger, ng mga DDS, the same post mga kabayan. So ibig sabihin, nag-assume po si Ivan na nangampanya talaga itong si Pipe Sara. Well, alam mo natin, bakit hindi po kayang bitawan po ni Pipe Sara yung pagiging DepEd Secretary niya? Hindi niya kayang bitawan mga kabayan. Bakit? Alam rin po natin na may malaki pong budget ang DepEd mga kabayan. And secondly, sa kanyang pagiging Deputy Secretary, ito po ang kanyang chance kasi nga kung ikaw po ay Deputy Secretary mga kabayan, ang dami niyo pong lugar na pupuntahan mo. So ito po yung chance po ni Pipe Sara na siya po yung mangampanya mga kabayan. Pero alam ho natin na bawal po yung premature campaigning mga kabayan. So kapag sa tingin dito po, kapag ito may makita po ng COMELEC, at saka sa tingin po ng COMELEC ay parang nangampanya ito ng maaga, yan po ay probably ito pong si Pipe Sara mga kabayan, well hindi natin alam kung ano pong desisyon dito ng COMELEC, pero yan po ay bawal sa batas. Lapo sa mga kabayan, nakita ko rin po itong si Bongo. Di ba si Bongo, kung malalaho natin, doon po sa isang inatinan niya, isang Senate hearing mga kabayan, di ba nag-ingay siya doon? Kasi nakalimutan ka lang basta merong hearing siya na merong namimigay daw, ginamit daw yung ayuda mga kabayan, yung tupad, yung IX, di ba? Tas merong parang naging selective daw yung mga opisyal doon sa lugar na yon kung saan magbibigay po ng tupad, yung gobyerno natin, yung DSWD, at saka magpunta rin po doon yung Tigong Partless mga kabayan. Kung malalaho natin, di ba nagreklamo po itong si Bongo? Kasi nga, kapag siya daw ang mamigay doon, hindi daw ito, mga kabayan, parang ibabaliwan na siya at pinagbawalan daw siya. Hanggang na-fruit up po, na ito pong meron daw kung meron mga mga paayuda po na ibinigay po itong Tingog Partless, ang gobyerno natin, meron mukha daw sa isang politiko mga kabayan. Pero ang hindi nila alam, pero marami na magkaalam nito, na yung pong sa kanyang Malasakit Center mga kabayan, di ba talagang kitang-kita po lagi ang kanyang mukha? Even doon sa kanyang mga ambulansya, di ba meron po mukha po ni Bongo mga kabayan? At saka kahapon, nakita ko po na itong si Bongo ay bukhang parang para sa akin nangampanya mga kabayan. Kasi nangampanya, atas gipang front akpan niya, yung mamigay siya ng lugaw. Mamigay siya ng lugaw mga kabayan, galing daw ito kay Mr. Malasakit. Hindi ba, tingnan niyo po, hindi ba pangampanya niya mga kabayan? As in, marami pong mga service ang ginamit niya mga kabayan. Well, dito po, isa lang po na service ang pinakita ko. Well, actually, doon po sa post po sa Twitter, as in maraming service at 6 yata yun, if not mistaken, 6 or 7 yata. Meron pong mukha po ni Bongo kasi namigay sila ng makabayan ng lugaw. Ng lugaw, pero sa pag-akala niya, hindi natin alam na siya po yung nangampanya itong makabayan. Kasi nga, siyempre, next year na po yung midterm election sa Pilipinas. Ito po election po ng mga senador. So I think as early as yesterday, not yesterday, pero how many months na talaga how many months nang dumaan
alam ho natin itong si Bongo ay parang nangampanya talaga. At kahapon, nakita natin talagang nangampanya makabayan. Okay? So sana po no, masilip ito ng taga-Comelec. Call out taga-Comelec, pakicheck naman po. Okay, so before tayo pumunta doon sa mga mait na mga isyu makabayan, well, syempre, kukumustahan ko muna kayo at saka i-shoutout natin ating po mga pinalangga na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I am hoping po na sana nasa maayos tayo na kalagayan. Nandiyan po kasama natin ang mga pinalangga na mga Marcos Loyalists. At syempre, kasama rin po natin ang mga DDS na mga matitino. Nandiyan rin po kasama natin ang mga Pinklawan o yung mga Dilawan. And also, i-acknowledge po natin at saka i-welcome natin ating po mga new subscribers. Mga bagong pasok this channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so doon po sa ating mga haters, mga critics si Sir Ivan, well, of course, I missed you already and I love you all. Hey! So anyway, since makabayan ko, good news muna tayo. Kasi babalikan po natin yung balita. This is kahapon makabayan. Kasi nga si PBBM, siya nga pala, before ko ipakita sa inyo yung good news, meron kasing kabuluskang ginawa, ito pong si Baboy, ito pong si Malutikia makabayan. As in meron, at saka kasi, yung statement nga pala ni Doris Bigonia makabayan. Kilala ba natin si Doris Bigonia? Doris Gornia ba or Bigonia? joke lang. Doris Bigonia makabayan. Abay nanira kay PBBM makabayan, hinanapan ito pong si Malutikia. Alam po natin, rabid talaga to na DDS na supporter at saka puro lang po paninira ang mga lagi pong inilalabas sa kanyang bunga nga makabayan. Kapag meron siyang mga interview, pero siyempre yung mga nag-interview sa kanya, ang kanila na pong mga kalyado, yung SMNI, yung mga vlogger nila na mga gonggong, doon po siya nagpa-interview makabayan. So doon po sa kanyang interview, abay hinanapan si PBM na saan na daw, kumusta na daw yung Maharlika Investment Fund makabayan. At saka hinanapan rin po ni Tikia si PBM, kumusta na daw yung foreign investment ni PBM. Meron ba dang foreign investment makabayan? At saka ito pong si Bigonia, sinakyan ni Tikia. Kasi nga inalapusta, parang inalapusta dito ni Bigonia makabayan yung pagpunta ni PBM doon sa Brunei. Pinagtawanan nila, sabi nila, dito na naman tayo. Parang kapag kasi foreign trips makabayan, parang allergy sila sa mga foreign trips ni PBM. Pero before natin po pupuntahan at saka ididibang natin itong mga gunggong na ito pong dalawang makabayan, ipapakita ko muna sa inyo yung balita na kung saan si PBM nagtrabaho talaga at siya po'y nanghihikayat doon po sa mga business mga leaders, sa mga leaders po nandun sa Brunei. Nagsabi niya, inengganyo niya makabayan na bibisita sa Pilipinas at saka inhingkayat niya na mag-invest sa Pilipinas makabayan. Ganyan po ka-hardworking ating Pangulo. Pero lagi pong sinisiraan makabayan. For more details, let's watch this. Ituring ang Pilipinas bilang isang investment destination. Yan ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa business leader sa kanyang naging matagumpay na state visit sa Brunei. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga business leaders sa Brunei na tingnan ang Pilipinas bilang isang investment destination. Sa pagdalo ng Pangulo sa Philippine Business Forum dito, muli niyang binigyang diin ang commitment ng Pilipinas sa regional economic integration. Katulad aniya ng isang success story ng Filipino chain na Jollibee sa Brunei. Sa ngayon ay may 19 na halal certified outlet sa Brunei, patunay ng aniyay appreciation ng Brunei sa Filipino brand. I am delighted to share the positive developments from the Philippines and to discuss how we can advance and strengthen our collaboration with Brunei, leveraging the benefits of our partnership through ASEAN, the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement, or RCEP, and the Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East Asian Growth Area, BIMP-IAGA, for a prosperous shared future. Nakikita rin ni Pangulong Marcos ang potensyal sa agribusiness, renewable energy at halal industry development. Ayon sa Pangulo, ang Trade and Investment Policy Framework ng Pilipinas na naitatag sa tulong ng ASEAN at RCEP ay naungunang agenda para sa regional economic integration. Ang pagdalo ni Pangulong Marcos sa Philippine Business Forum na ito ay bahagi ng hakbang ng gobyerno upang ipakita ang malakas na ekonomiya ng bansa.
Inorganisa ito ng DTI sa pakikipagtulungan sa Agriculture Department sa Brunei Economy Program na suportado ng Embahada ng Pilipinas. Bago yan, na-interview rin ng media si Tourism Secretary Cristina Frasco kung saan nagpapasalamat siya kay Pangulong Marcos sa pag-expand ng turismo ng bansa, kabilang na ang Brunei. Para mapalakas ang turismo, tinitingnan din ng Pilipinas ang direct flights mula Brunei tungo sa Cebu at Clark, Pampanga. Samantala, sinabi rin ng Pangulo na napag-usapan nila ni Sultan Hassan al-Bolkiah ang pagpapalakas sa kalakalan ng Pilipinas at Brunei. I am pleased to highlight that the Philippines and Brunei are particularly focused on two key economic corridors. The West Borneo Economic Corridor, encompassing Brunei Darussalam, and the Greater Sulu-Sulawesi Corridor, covering Palawan and parts of Mindanao. These corridors are strategically designed to integrate production with supply chains, offering abundant opportunities for SMEs to flourish. Sa State Banquet kagabi, nagkausap din sina President Marcos at Sultan Bolkiah. I would like to thank the hospitality that has been shown by Your Majesty and the royal family of Brunei and the people of Brunei. These reflects the warm relations that our countries have had for a very long time now. It is timely that I visit. I have my first state visit as president here to Brunei, as this year we are celebrating the 40th anniversary of our diplomatic relations. It is also particularly important that we conduct this state visit as we are now presently faced by many global challenges for which Brunei and the Philippines have very many common interests. And so it is important that we continue to work together on a bilateral basis, also together with ASEAN, with BIMPIAGA, in all of these methods by which we can plan together for our own communities, but also for the peace and the stability of the region, and not only for Asia, but for the Indo-Pacific as well. Your visit is a testament to a strong friendship and close relations since our diplomatic relations were established 40 years ago. I also fondly remember your first visit here in 1984, when you accompanied your late father, President Marcos Sr., during our inaugural National Day celebration. The enduring ties that we enjoy at all levels today truly reflects our shared history and accomplishment initiated and built upon during the presidency of the late President Marcos Sr. Since then, our countries have cooperated closely in education, health, and people-to-people exchanges. Brunei Darussalam is committed to further strengthen these important relations, to protect and safeguard our common aspirations. Therefore, I'm pleased that the documents signed during your visits, Mr. President, will further contribute to our country's continued growth and development. Biyaheng Singapore ngayon ang Pangulo para sa kanyang working visit sa pagdalo sa Shangri-La Dialogue. So yan kasi ang hindi lang nakikita makabayan. Yung itong pagtatrabaho ni PBBM na nagpupunta-punta siya sa mga ibang lugar kasi naghanap po si PBBM ng mga investors makabayan. At yan po ay trabaho talaga ng isang Pangulo. Kailangan niyang lumabas po sa bansa-bansa natin makabayan para po pupunta doon sa ibang lugar para po makahatak po ng mga investors makabayan. Alam niyo po, itong ginagawa po dito nila ni Tequia. At saka, before nga pala tayo maglabas po ng ating opinion makabayan tungkol po ni Tequia at saka ni Doris Begonia, ipapakita ko muna sa inyo ito pong interview ni Tequia, pero ayoko lang po ipakita yung video makabayan. The same pa rin eh. Nakainis yung boses ni Tequia makabayan. Alam ko maraming mainis sa boses si Tequia eh. Sabi, andito po sa kanyang sinabi, sabi niya,
Nasaan na daw ang Maharlika Investment Funds? Nakalimutan ba niya na kaka-implement pa lang po yung Maharlika Investment Fund, mga kababayan? Diba? At saka hanapan niya nasaan na daw yung Maharlika Investment Funds. Hindi ba siya nanood po ng mga balita? Hindi naman kasi yan kaagad na makapag-generate po ng investment, mga kababayan, ang Maharlika Investment Fund. Tinatrabaho pa muna yan. So siyempre si PBM naghanap pa po ng budget para po invest doon po sa mga proyekto kung saan meron ng existing po, mga kababayan, yung mga infrastructure ho natin. Diba? Sabi po ni PBM na siya, ang kanilang main dito, ang main po na plan na kung bakit binuo po yung Maharlika Investment Funds ay para po sila mag-invest doon po sa tungkol dito sa healthcare, dyan po sa mga infrastructures, at sa mga bago rin pong papasok na mga investment, mga kababayan, galing po sa mga investors. So, tinatrabaho pa nila yan. Hindi pa kagad yan maka-generate, mga kababayan. Yan kasi hindi po maintindihan ni Tikia. Alam ko ho yan ni Tikia. Pero siyempre, para lang po sa dito magawa po ng mga paninira, mga kababayan, hinahanapan na po ni Tikia si PBM na sana daw yung Maharlika Investment Funds. Sabi niya, nasaan na daw yung mga infra. Hindi ba nakita na lagi po yung sinasabi po ng taga-NIDA, mga kababayan, ang mga infra. Tapos dito po sa pangatlo, nasaan na daw yung foreign investment galing daw sa 22 na lahat ng mga travel, mga kababayan. So kung sabihin niya na 22 lahat ng mga travel, ang ibig sabihin, hindi pa niya na-count dyan yung sa Brunei. Kasi if not mistaken, ika-23 yata yung Brunei, mga kababayan. Tapos after Brunei, pupunta siya, I think siguro today nandyan na siya sa Singapore, mga kababayan. So hinanapan niya. Okay, bago natin po bago natin din po sasagutin, mga kababayan, ipakita ko rin po sa inyo yung pahayag po ni Begonia doon po sa kanilang platform, mga kababayan. Kasi nga doon po sa programa po ni Begonia, ni Doris Gonorrhea, nandun nag-comment rin po si Malotikia kasi nga napag-usapan doon yung tungkol po sa mga foreign trips ni PBM, working business, mga kababayan. Nag-comment doon si Malotikia dyan po sa baba, kung nakita nyo po, na sabi niya, his 23rd trip na daw, 23 months in office. Ouch! Ouch! Yung mga mga kababayan, parang ayaw nila yung mga foreign trips ni PBM. Siyempre, nag-comment po itong si GCCO. GCCO, isa po siyang vlogger po ng mga Duterte, mga kababayan. Makati daw ang paa ni PBM. Okay, so ngayon, iparinig ko muna sa inyo yung mga sinabi po ni Begonia, mga kababayan, para meron ho tayong idea. Okay, so for more details, let's watch this. Parang utang na loob pa natin. Nung April 11 daw huling bumiyahe. Ano na ngayon? So parang medyo matagal na. Parang matagal na. Oo nga naman. Lilipad po. Eto na naman tayo. Si Pangulong Marcos sa Brunei ngayong araw para sa 2 araw na state visit. Nakatakdang makipagpulong ang Pangulo kay Sultan Hassan al-Bolkiah, gayon din sa Filipino community. Sa Mayo at 31, didiretso si Pangulong Marcos sa Singapore para dumalo sa Shangri-La Dialogue. Ayon sa Department of Foreign Affairs, April 11, huling bumiyahe si Pangulong Marcos sa Amerika para sa Trilateral Summit kasama sina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Parang utang na loob pa natin. Parang utang na loob pa natin. Nung April 11 daw huling bumiyahe. Ano na ngayon? So parang medyo matagal. So ganyan po ang utok ng mga tunga, mga kababayan. Itong si Doris Begonia at si Malotikia, itago natin. Hoy, baboy. Sorry. Tikia at saka ito pong si Doris Begonia. Hindi ba nyo alam na napaka-importante po yung mga state visit or yung working visit ng isang pangulo? Hindi ba na alam na napaka-importante niya, mga kababayan? Kasi kailangan talaga po ng mga investors sa Pilipinas para po uunlad ang ekonomiya sa Pilipinas. Pero bakit nila ginaganyan, mga kababayan? 'Di ba sabi parang binubuli pa nila si PBM, inaalok po sila, mga kababayan. Sa ayaw nila, mga kababayan, kasi nga sinabi, 'di ba, last April pa yung last po na papunta ni PBM doon po sa kanyang working visit sa US. So yun po ang last. At saka ang after po sa US, mga kababayan, ito na po yung sa Brunei and after that sa Singapore. So ayaw na, mga kababayan, di ba? Parang wala silang alam kung ano bang ginagawa ni PBM during po sa kanyang working visit, mga kababayan. Kasi sila po ay bulag. Bulag na bulag, mga kababayan. Bakit? Una, kay Tikia at dito po kay Doris Begonia. Bakit sila kaganyan, mga kababayan? Kasi nga, ang kanilang poon, mga kababayan, yung pong si Digong,
Yan pong ang gusto na yung si Digong kasi nga 'di ba hindi alam ho natin hindi po ganon kalaki ang nakuha po ng investment ni Digong during po sa kanyang time makabayan. Bakit? Kasi iilan lang po ang kaibigan ni Digong. Unlike po kay BBM, marami siyang kaibigan na mga siyempre yung mga presidente ng ibang lugar, prime minister, sultan sa ibang lugar makabayan na talagang close po kay BBM at humanga po kay BBM. Ulitin ko lang po dito, marami pong kaibigan si BBM pero yung si Digong iilan na makabayan. At saka ang kanyang pinaka-close po na leader, yung China. Kaya maliit lang po ang nakuha niya ng investment galing po sa mga state visit at saka sa working visit po ni Digong sa ibang lugar makabayan. Unlike kay BBM, ilan na ba lahat ang na-approve na investment ni BBM? Alam niyo mga kabayan, na umabot na po ng halos 1.3 trillion as of sa year po na 2023 makabayan. So hindi pa po kasama itong 2024. Sa year of 2023, almost 1.3 trillion makabayan. At ito po ang ating ebidensya. Isampal natin kay Tikia at sa kay Doris Bigonia makabayan. For more details, let's watch this. One of the promises I made when I first took my oath as president was to create more jobs in the Philippines so that working abroad will only become a career choice and not the only option for hardworking men and women of the Philippines. Mabuti po siguro na ibalita ko na sa inyo na ngayon pa lamang bilang pambungad ng aking mensahe noong nakaraang 2023. Nakapag-approve na po tayo ng investment na umaabot ng 1.26 trillion pesos. This is a remarkable figure surpassing the trillion peso mark. This achievement surpasses our initial optimism when we set ang una naming target ay sabi namin 1.15 trillion pesos, ngunit ito'y umabot na sa mas mataas na numero. To far exceed this mark by reaching 1.26 trillion pesos is a clear testament to the growing confidence investors place in fostering their businesses' growth within the Philippines. Upon full operations, the projects are expected to produce 49,030 jobs for Filipinos. Okay, so tatanungin natin makabayan, si Malotikia, si Des Begonia at doon din po sa mga gonggong na mga anti-Marcos na lagi pong nagtatanong na saan na daw yung investment ni PBM. Yan na po ang answer. Almost 1.3 trillion makabayan ang na-approve na investment. Yung na-approve makabayan, yung mga na-materialize na ho. Sa year of 2023 lang ho yan. Tingnan nyo, meron bang ibang leader na gawa niya makabayan? Presidente po ng Pilipinas. Si PBM lang po. Kaya nga ako, walang problema sa akin kahit umabot pa yan ng 1,000 times na mag-working visit si PBM or state visit po sa ibang lugar, walang problema kay Sir Ivan. Maganda kasi makabayan kasi trabaho naman talaga ng leader natin, ng presidente natin na pupunta po sa ibang lugar para po maghanap po ng investors at para po makapanghikayat ng investors na mag-invest sa Pilipinas. Kahit 1,000 times, as long as nakatulong po sa bansang Pilipinas makabayan, approve ho yan kay Sir Ivan. Kaya good job po kay PBM at hand salute po kay PBM. Siya lang po nakakuha po ng ganun po kalaki makabayan na approve na budget in just 1 year sa kanyang pag-working visit doon sa ibang lugar makabayan. Okay? So ano na mga anti-Marcos? Di ba? Nakatawa eh. Kung doon kasi kayo makinig, doon po kay nila ni Bigonia, doon po kay Tikia, doon po nila ni Sas, nila ni Hita, nila ni Joy, o sino man niya mga gonggong po na mga anti-Marcos sa mga vlogger na bulag na bulag talagang makabayan at hindi po nanonood ng mga balita po sa mga government platforms at walang alam, talagang magiging tanga sila makabayan. So ako po ay naawa po sa mga viewer, magiging tanga sila at wala silang alam yung sa mga nangyari po sa bansang Pilipinas makabayan or ano na ang estado ng mga investment po ng Pilipinas at sa kumusta na po yung ekonomiya sa Pilipinas. Okay, so wala silang alam kapag doon sila manonood makabayan. So anyways, ipapakita ko muna sa inyo yung vlog po ni Mike Abby makabayan kasi nga dito napag-usapan niya si BP Sara, yung hindi niya pagsipot doon po during po sa pre-departure speech ni PBM, nabubutan niya doon sa Brunei makabayan. For more details, let's watch this.
Nung nakaraang pag-alis ng Pangulo, kasama siya nagpunta, nung nakaraan lang, ang caretaker as chairman ay si Bersamin, Executive Secretary, nung umalis siya noon. Member lang si Sara, Vice President. Ngayon, wala. Hindi talaga caretaker si Sara. So ano ngayon? Anong ibig sabihin niya? Ito ba ang epekto kasi nung isang linggo, may banta yung mga DDS na magrarally na naman daw. Wala nga nangyari doon sa Tacloban, tapos may banta sila na dito yata sa Metro Manila. Ay alam po ninyo, aking opinion ito at aking lang interpretation, malawak po ang intelligence community. Malawak ang intelligence, counterintelligence ng gobyerno, military, police, NBI at Office of the President. Baka may namumurito silang something. Kaya may mga pagkakataong ganyan na hindi nakakasama sa departure speech ang pangalawang Pangulo at hindi ginagawang caretaker. Ang problema naman kasi kay Vice President Sara Duterte, wala ka kasing naririnig sa kanya na ipagtanggol man lang kahit isang beses o kahit minsan si Pangulong Marcos sa kanyang partido at kanilang grupo. Samantalang tuloy-tuloy ang paninira, tuloy-tuloy ang pamimake fake news, tuloy-tuloy po kung ano mga pinagsasabi ng kampo ng mga Duterte at followers nila laban sa ating Pangulo. Pero si Vice President Sara Duterte, ilang beses nang ipinagtanggol ng Pangulo, hindi naman may pagtanggol ni Sara ang ating Pangulo. Paano naman yun? Para bang ang Pangulo pa nagiging spokesman ng pangalawang Pangulo kapag doon sa mga no-comment issue. Tapos itong mapanirang mga statement ng kanilang kampo, parang pinababayaan lang niya. Paano naman magkakagana ang mga Marcos supporters, Marcos loyalists at yung Marcos administration sa Office of the Vice President kung ganyan na pinapakita? Yun po yung aking opinion lang, interpretation sa nangyayari. Pwedeng hindi yan ang totoo, pwedeng yan ang totoo. Okay? At ayaw kong pangunahan kung ano ang tunay na dahilan kung bakit malabnaw, bihirang makita. At madalas hindi na rin pinagkakatiwalaan siguro na maging caretaker ng bansa ang pangalawang Pangulo. Baka ganyan ang sitwasyon. Kayo, ano ang inyong tingin? Malaya po kayo sa inyong sariling paniniwala. Pero tayo lagi nakatutok sa ginagawa ng ating Pangulo. Okay? At nakikita ko naman tama. Trabaho niya dito at sa labas ng bansa. Ang kabibiyahe ng kabibiyahe sa buong Pilipinas at sa buong mundo, kailangan ng Pilipino yan. Kailangan natin masustain ang international relation, ang independent foreign policy sa malaki at malayong mga bansa. Itong huling pupuntahan niya, 2 bansa na kapitbahay lang natin pero mayayaman yan. Tulad ng Brunei, tulad ng Singapore. Lalo ng Brunei na matagal ng kaibigan niya ng mga gobyernong Pilipinas, panahon pa ng dating Pangulong Marcos Sr. Kaibigan na yung Sultan ng Brunei. Okay? At ngayon na rin yun dahil anak si Pangulong Marcos Jr. ng dating Pangulo, yan. Antindi ho ng red carpet na welcome sa kanya kahapon sa pagdating niya sa isang araw sa Brunei. Tapos Singapore, mayamang bansa yan. Established ni Pangulong Marcos, good for the Filipino people, para sa mga Pilipino ang ginagawa ngayon ng Pangulo. Bakit naman natin hindi susuportahan? Bakit naman natin sisirain ng ganyang galaw? Para sa atin na kanyang ginagawa, hindi naman para sa kanya lang. Di ba? Kaya manatili tayo at dun sa Brunei, isa sa mga pinirmahan ay yung maritime security. Tutulungan tayo ng Brunei government para sa maritime security sa West Philippine Sea. Ang ganda niyan, maritime security. Pangalagaan ang karagatan ng ating bansa, susuporta sila. Ang Singapore, ganoon din. At yung business group, business investor na atang asahan at yung malalim na ugnayan at relasyon, hindi napapalitan ng pera yun. Napakahalaga niyan. Sa mga biyahe sa abroad, sa buong mundo. Yun naman biyahe sa mga probinsya, pagbibigay ng tulong pinansyal, ayuda, pagbibigay ng land title para sa mga farmers, pagbibigay ng ayuda sa mga fisher folks, at lahat ng mga sektor. Yan ang ginagawa. On the ground, napupunta ang Pangulo. Kahit napakahirap magbiyahe ng Luzon, Visayas, Mindanao, overnight, isang araw nasa Mindanao ka, sunod din Luzon, tapos Visayas, ang hirap sakit sa katawan. Pagod. Kahit na presidential chopper pa yan o plane ang sinasakyan, pero pagod pa rin. Kasi bawat lipad, pagod yan. Pero walang pagod. Tuloy-tuloy. Yan, di ba? Bakit hindi nyo nakikita yung ginagawang yan? Para sa atin yan. Di ba? Yan yung atin. Kaya, again, tayong mga Pilipino ang magdadala ng tagumpay ng Pangulo.
Tayo mga Pilipino ang makikinabang ng tagumpay ng gobyerno. Kaya suportahan natin ang ating pamahalaan. Hindi po ako spokesman ng gobyerno. Hindi ako spokesman ng Malacanang. Voluntary ko lang ginagawa ito dahil nakikita ko. Kaysa sa intrigahin, sirain, walang mangyayari. Kasi pag sinira mo ang Pangulo, sinisira mo ang pangalan, ang pagkatao, ang Pilipino at ang bansang ito sa international community. Yun po ang epektong malaki nun. Hindi ko alam kung bakit nila ginagawa yun. Akala nila pag sinira nila ang Pangulo lang sinisira. Hindi. Lahat ng Pilipino damay. Kaya kayo mga OFW, mga Pilipino sa abroad, ipaglaban nyo ang kahalagahan ng ating bansa at ginagawa ng Pangulo. Huwag kayong maniwala sa mga intrigador, paninira, destabilization. Yan po yung mga may personal interest at political interest lang. Nakakasira sa ating bansa yan. Nakakasira sa imahe ng bawat Pilipino. Tama, kailangan ng oposisyon, pero constructive opposition na katulad ng ginagawa ng Liberal Party Piklawan-Dilawan. Opposition sila pero sumusuporta kay Pangulong Marcos kasi nakikita nila tama ang ginagawa. Wala silang personal issue at sumasama pa nga sila sa magandang ginagawa ng ating gobyerno. Hindi katulad ng kabilang kampo, walang nakitang kabutihan, puro negative. Kasi yung interest nila, isa lang, magpalit ng gobyerno. Palitan nila ang gobyerno. Personal interest at political interest. Wow! Paano nyo sasamahan? Paano tayo sasama dyan? Hindi pwede. Sa tama tayo. Sa tama para sa ating inang bayan. Sa tama para sa ating mga mahal sa buhay, anak at mga apo at magiging Pilipino sa darating na mga panahon. Yan ang kailangan prinsipyo. Okay, so sasagutin natin makabayan yung tanong po ni Sir Mike Abe. Sabi niya, bakit daw hindi nakikita po ng kabilang kampo yung mga mapanirang tao makabayan ang mga ginagawa ni PBM dito po sa mga magandang idinulot po ng kanyang mga foreign trips at saka dito rin po sa mga nagawa ni PBM diyan po sa mamayang Pilipino sa Pilipinas makabayan. Bakit hindi daw yan nakita ng kabilang kampo makabayan? Well, simple lang po. Bakit sila kasi ay insecure makabayan? Number one, napaka-insecure nila. At saka pangalawa mga kabayan, napahiya na kasi sila kasi po yung kanilang poon, si Digong, ay unti-unti na pong natabunan at talagang natabunan mga kabayan sa mga achievements na nagawa po ni PBM ngayon na siya po ay isang presidente mga kabayan. Kasi ang gusto na makabayan, at saka siyempre sa kanilang kautakan at gusto rin po na ipakita po sa kanilang po mga naoto na gusto nila number one palagi si Digong para sa kanilang makabayan. Pero ngayon, hindi po number one. Si PBM na po ang naging number one kasi marami po siyang nagawa po sa Pilipinas ngayon makabayan. Pilit lang po yung pinagtatakpan ng kabilang kampo. Marami pong nagawa si PBM pero yan po lagi pong sinisiraan ng kabilang kampo makabayan. Pero siyempre, tayo po mga naniniwala kay PBM, tayo po mga sumusuporta po sa gobyerno natin kay PBM, alam po natin ang totoong nangyari mga kabayan. Alam po natin ang mga ginagawa ni PBM at ang kanyang mga achievements na nangyayari na ngayon sa panahon po sa kanyang pamumuno. Alam po natin yan. So yan po yung napakasimple po na sagot dun po sa tanong po ni Mike Abe mga kabayan, insecure kasi sila. So anyways, before po tayo mag-jump po sa ibang topic mga kabayan, i-shoutout natin. Nandyan po si Simplicio Felix Gigato, hi to Cray Cray, nandyan po si Salvacion Ombion, Ribaya Edith, nandyan po si Daldet Pasamonte, Jobe Montero, Romana Manuel, Elizabeth, nandyan po si Nonoy Florin Hills, hi to Janiel Nelmida Tablang, Jupay Caligiwa, Quito, nandiyan po si Jose Lisa Moises, Leonardo Saliero, Rodolfo Baryoga, nandiyan po si Arturo Garcia, Maria Corazon Ortega, Emma Ordones, and hi to Robert Simbrano. Okay, so dito muna tayo po sa good news mga kabayan. And actually ito po yung balita tungkol po sa gobyerno kasi nga ang gobyerno natin may plano sila na babawasan po yung tariff na mga imported rice sa Pilipinas para ito po'y siguro ito po'y solusyon makabayan na nakikita nila na para po bababa ang presyo po ng mga imported rice dyan sa Pilipinas. For more details, let's watch this. Pinag-aaralan ng pamahalaan ang pagbabawas sa taripa sa imported rice na posible raw susi sa pagpapababa ng presyo ng bigas. Pero ang ilang grupo may agam-agam dyan. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Pagdating ng Setyembre, posibleng maglaro na lang sa 44 hanggang 49 pesos ang presyo ng imported rice sa merkado.
Mula yan sa kasalukuyang 49 hanggang 54 pesos. Ayon sa Department of Agriculture o DA, posibleng bumaba ang presyo kung matutuloy ang rekomendasyong ibaba ang taripa ng imported na bigas. Kasalukuyang nasa 35% ang taripa ng bigas mula sa ibang bansa. Pinag-aaralan ng DA at Department of Finance na ibabayan sa 15 to 20%. Sakaling aprubahan, posibleng mabawasan ang kita ng gobyerno ng nasa 10 bilyong piso pababa. Wala naman niyang problema sa DOF. Karaniwang pangamba ng mga magsasaka ang pagbaba ng taripa lalo't baka bumaha ng imported rice. Maeengganyo kasi ang mga importer na magpasok ng mas maraming supply dahil mura ang presyo nito. Ang kapalit naman yan ayon sa mga magsasaka ay baka wala nang bumili sa kanilang ani o di kaya baratin pa sila sa presyo. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, hindi naman bumaba ang presyo kahit ilang ulit binabaan ng taripa sa mga nakalipas na taon. Kung tumataas daw ang presyo ay dahil nakadepende tayo sa imported na bigas. Yan din ang pananaw ng Ibon Foundation. Vulnerable pa tayo sa mga ganap sa ibang bansa. So, wag isipin na only ang imports. Ultimately, kailangan i-strengthen domestic production. And unfortunately, hindi ko maintindihan bakit nawala sa pag-isip ng maraming policy makers. Bahagi ng pagpapalakas ng local rice production is protection. Tiniyak naman ng DA na tinututukan nila ang lokal na produksyon. Kaya raw humihiling sila ng karagdagang budget na 513 billion pesos sa 2025 mula sa 208.58 billion pesos ngayong taon. Ilalaan daw ang karamihan dyan sa irigasyon. Region 6, 8, and 12. Napakalaki ng kanilang area for rice. Pero kulang na kulang yung kanilang patubig, kulang ang paggamit nila ng high-yielding variety at saka pataba. So, pag masolve natin ito, itong tatlong regions na to na napakalaki ng area for rice, ang laki ng ija-jump ng productivity. Giit din ng DA. Tinaasa ng National Food Authority ang presyo ng bili nila sa palay kaya walang dapat ipag-alala. Pabor naman ang mga mamimili sa planong bawasan ng taripa kung talagang mapapababa nito ang presyo ng bigas. Sobrang taas kasi ngayon, dapat bumaba talaga kasi maraming nahihirapan din ng ng mga mahihirap na maliit lang kinikita, hindi nakasapat yung 1 kilo sinasaing nila eh. Pwede na kasi yung iba, makakasaing na rin sila ng kahit na sa kalahati, pwede na lang. Kung 5 peso, di malaki na rin yung kabawasan yun. Yung matipid dun sa kahit pa paano maano ko sa mga anak ko yung budget ng mga bawang-bawa sa anak ko. Yung matipid po sa mga mapunta sa mga bayarin ng kuryente, tsaka marami pang ibang paggagamit ng Okay, so ito lang po yung advice sa ating mga kababayan, no? Kung ako lang yung masunod mga kababayan, bakit hindi lang po natin i-adapt po yung mga local products natin o yung mga local rice? Actually, yung local rice natin mga kababayan, masarap naman. Totoo yan, at saka mas cheaper pa kaysa doon sa mga imported rice. Diba? Correct if I'm wrong. Yung mga local rice mga kababayan, kasi nga doon sa aming bahay, honestly, actually, yung gin-practice ko mga kababayan, doon po sa aking pamilya po, na i-adapt natin po yung mga local rice natin. Kasi nga, meron kasi kaming kapitbahay. Yung kapitbahay namin mga kababayan, meron po siyang yung palayan. Tapos every time po na mag-ani sila, so siyempre siguro yung sobra na makabayan, ipagbili kasi nila yan eh. So kapag meron silang sobra, siguro ilang sako, bibilhin yan ni Sir Ivan. So medyo maka-cheap pa tayo makabayan, makamura pa tayo ng konti. So ganoon na siguro. So kapag wala pong ani, ang kapitbahay namin, doon kami pupunta, ang pamilya ko makabayan, bibili kami doon po sa Matagub Leyte or dyan lang po sa may Bilyaba Leyte makabayan. So kasi nga, gusto ko talaga na i-adapt po yung mga local rice natin. Masarap po yung local rice. Pero alam na po natin kasi ating pong mga kababayan ay alam mo natin yan na marami na po kasi may gusto sa mga imported na rice makabayan. 'Di ba? Masarap naman po talaga yung imported rice. Pero siyempre medyo mahal kasi yung konti ng presyo makabayan. So for the meantime, sana i-adapt po natin yung mga local rice natin. Okay? So anyways makabayan ko, ipakita ko po sa inyo yung vlog nga pala ni Nino Barsaga. Ito kasi ay related doon po sa nangyaring na usog rally doon po sa Tacloban, Leyte makabayan. Kasi nga hanggang ngayon, nag-iingay pa rin po yung TAPS Coalition, yung organizer po ng nausog rally makabayan. Marami nga nag-iisip,
Hindi kaya ito po mga pag-iingay po ng kampo ni Digong, yung mga vlogger nila, itong Tops Coalition, kasi nga kahapon nakita ko po mayroon silang bago po na interview mga kababayan na sila po dahil sinusupil dito. At saka yung issue na yung mga kababayan, itungkol pa rin po sa doon sa Tacloban, sinisisi lang yung Tacloban at sinisira lang Tacloban na hindi daw sila pinayagan po na mag-rally mga kababayan. Sinabihan na nga sila ng mga Taclobanon na ayaw po sa kanila kasi nga yung rally po na nausog rally mga kababayan ay wala namang magandang maidulot doon po sa lugar po ng Tacloban. Wala naman talagang mabuti pong maidulot mga kababayan. Kasi nga, di ba, I think how many days ago yata, 2 days ago mga kababayan, na ito pong si Basti Duterte, naglabas siya ng kanyang hinanaing, naglabas siya ng kanyang statement na kung saan sabi niya na humihingi siya dito ng mga kababayan, nanawagan siya na sana daw pakinggan daw ang kanilang hinanaing. Hindi daw sila ang kanilang ginawang rally mga kababayan, hindi daw pang didisturb. Hindi daw yan pag-uudyok na pabawain po sa pwesto si PBM. Maniniwala tayo doon na yung ginagawa nila na rally mga kababayan, hindi yung pag-uudyok na pababain po sa pwesto itong si PBM. 'Di ba? Doon pa nga sabi mga kababayan, sabi po ni Basti, all we are asking is to hear us out. The aim is to express sentiments in order for us to help build this nation. It is not really na may gusto kaming pabagsakin. Doon pa lang nagsinungaling na. Ito talagang pamilya Duterte mga kababayan, mga sinungaling talaga eh. Sinungaling, kung ano po yung kanilang poon, ganun po ang kanilang mga alipuris mga kababayan, mga sinungaling. Kaya nga ayaw na sa kanila ang taong bayan. Hindi ba naramdaman yan? At saka bumuo sila ng bagong grupo mga kababayan, organization, yung tinawag nila na MAD. Sabi po sa MAD na Marcos Alis Dyan. Yan daw ang meaning ng MAD mga kababayan, Marcos Alis Dyan. Pero hindi nila alam na ang meaning niyan kay mamayan ayaw na sa mga Duterte. Ang meaning po ng MAD, mamamayan ayaw na sa Duterte. Hindi po Marcos alis dyan. Kasi sabihin nila na wala na silang, ang kanilang aim daw sa kanilang grupo, aim daw ng kanilang pag-rally, wala daw pabagsakin makabayan. Gonggong talaga eh. Yan po ay talagang katarantaduhan makabayan kasi nungalingan talaga yan. Kaya hindi na po mapagkakatiwalaan ito pong mga membro po ni Digong makabayan, ito mga alipors ni Digong. At lalo na, yan pong nausog rally kasi first and foremost, nung una pala makabayan, di ba sabi po ni Basti na sana daw pakinggan sila. Ilang beses na ba sila pinakinggan makabayan? Di ba? Third time, fourth time na ba pinakinggan sila? Pero the same pa rin po. Kung ano yung unang panawagan nila, the same pa rin po sa nangyari sa third time makabayan, yung sa Dumaguete. Di ba? So, wala pa rin yung pag-iba dito po sa maging bago nila na rally makabayan. At buti na lang, hindi sila pinagbigyan po ng taga-Tacloban. Ngayon, titirahin sila ni Cap Nino Barsaga. For more details, let's watch this. Alam niyo mga kaibigan, ito, lahat ng kapalpakan ng Duterte administration sa mga parally-rally nilang prayer rally daw, pero kadimonyohan naman, kahindutan, isinisisi nila sa kasalukuyang liderato ni Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos at ni House Speaker Martin Romualdez. Putang ina naman kasi, mga kaibigan. Hindi ata sila nabigyan ng permit dahil hindi naman nag-apply. Hindi raw nag-apply eh. Natural, paano ka bibigyan ng permit kung hindi ka nag-apply at hindi kayo nag-try? At kung sakali man siguro, kung mag-apply man kayo, ang tanong, bibigyan ba kayo? Eh, hindi naman prayer rally ginagawa ninyo eh. Puro pagmumura. Puro paninisi. Paninira sa gobyerno. Pag-ihimok ng galit at puot. Ayun ang binibigay nyo sa mamamayan. Para sirain ang Marcos administration. Tapos sabihin nyo, prayer rally? Eh mga gago pala talaga kayo eh. Ha? Binibit-bit nyo pa yung gurang, yung matanda kung saan nyo dinadala ng mga organizer na yan para lang may panghakot brigade kayo. Tapos ngayon, isisisi ninyo, ibubuntot ninyo sa administrasyon? Anong kahibangan yan? Anong kalitsihan yan, mga puki ng ina ninyo? Ha? Malalamon ba ng taong bayan yung rally ninyong yan? Makakakain ba sila dyan? Pang-uuto, pang-uulol ang ginagawa ninyo. Ayaw nyong tumigil sa kaguluhan sa ating bansa. Gusto ninyo maghasik ng gulo.
Yan ang gusto ng mga dating nakapwesto. Utuin ng utuin, bulahin, maghahakot kayo ng artista dyan para may tao. Tapos doon sa bandang huling ng activity ninyo, puro kawalang hiyaan ang sasabihin ninyo para sirain ang magandang imahe ng Marcos administration. Hindi ba kayo makamove on? Ha? Hindi ba kayo makamove on? Ha? Ito naman mga tangang vlogger ng mga DDS, todo depensa, panggigipit daw, panghaharas, diktador daw. Ang liderato ngayon ng gobyerno, putang ina ninyo kung diktador ang gobyerno ngayon, bakit nakakapagsalita kayo ng hindi magaganda? Bakit nakakapag-vlog kayo ng kung ano-anong kasinungalingan? Kung di ba kayo mga tangat bobo? Sa bagay, mga tanga naman talaga kayo kasi nga hindi nyo nalalaman na tanga kayo. Uulitin ko mga kaibigan, huwag po kayong nagpapadala ng kaululan, kamangmangan ng mga tagasunod ng dating Pangulo. Kayo po ay niloloko na lamang ng mga yan. Kayo po ay gustong gamitin para sa personal nilang agenda. Kasi kung may malasakit talaga sa bayan yan, kung meron kayong pagmamahal, total nandiyan si Sara. Bakit hindi nyo i-advise ang inyong Vice President na maganda ang gawin para magamit niya sa 2028? Hindi yung puro kayo paninira, puro kayo pang-iiskandalo na walang katuturan. Tigilan nyo na yan mga kaibigan. Kasi tayong mga Pilipino rin ang nag-aaway-away. Tandaan ninyo, maigsi lang ang mga buhay natin. Lalong-lalo na si dating Pangulong Duterte, may edad na yan. Huwag nyo nang inuuto yung mama. Ginagago nyo nang ginagago. Kung talaga may malasakit kayo sa bayan, ipakita ninyo ang pagmamahal ninyo, hindi yung sa paraan ng paninira. Wala na ba kayong magawang issue? Kung hindi mga old issue, old story, na hanggang ngayon, hindi nyo naman mapatunayan. Tapos nag-i-import pa kayo ng kung sino-sinong vlogger na mga DDS kuno. Pero mga mangmang at tanga na kagaya ninyo, tigilan nyo na yan. Hindi nakakabuti yan. Lalong-lalo na kayo, mga tanga pa naman kayo. Uulitin ko, ako'y naniniwala. Kung hindi man natuloy ang rally ninyo sa Ormoc o sa Leyte, sa Baluarte ni House Speaker Martin Romualdez, yan ay problema ninyo sa local government ng namumuno dyan. Hindi si Martin Romualdez ang may kasalanan yan. At lalong hindi yan bibigyan ng panahon ng Malacanang. Busy ang Malacanang, busy si House Speaker Martin Romualdez para sa pagsiserbisyo, paghahatid ng tulong sa ating mamamayan at lalong-lalo na ang Pangulong Marcos. Tandaan ninyo mga tanga, huwag na kayong mangunggoy, kayo-kayo na lang ang mag-ungguyan. Huwag nyo na kayo may paniwalain na ang Marcos administration. Kasalanan nyo yan kung hindi kayo natuloy dyan. Kaya huwag nyong ibentang sa kasalukuyang gobyernong mga putang ina ninyo. Kaya doon po sa sinabi po ni Kap ninyo makabayan, sabi niya, ayaw pa rin daw nila natitigil kahit na sinusukan na sila ng taong bayan makabayan. Kahit hindi na daw pinapayagan na makaroon sila dito ng rally, ay lang titigil. Simpleng answer makabayan, bakit ayaw natitigil? Kasi naging negosyo na ho nila yan. Yan pong pagbuo po ng TAPS Coalition, yung mausog rally makabayan, negosyo nila yan. Bakit? Meron kasi yung fans. Matuloy man po o hindi, ang kanilang plano na rally makabayan, bayad na po sila kasi meron po silang funders makabayan. Diyan po sa mga vlogger, hinahire po lang ng mga vlogger at ang mga vlogger lagi pong nanguto ng hot doon po sa kanilang mga viewer makabayan. Kaya hindi sila titigil kasi diyan po sila nagkakapera. Simple as that. Ngayon, marami pong nagsabi ng makabayan, marami pong mga kumakalat ng mga sabi-sabi na ito pong ginagawa ngayon ng mga pag-iingay ng nausog rally. Nag-iingay sila, galit na galit sila kasi daw hindi na pinapayagan po na mag-rally. Ito daw ay pang takip makabayan, pag-iingay para daw maka-escape po itong si Digong at saka ito rin pong si Kibuloy. Yan ngayon ang kumakalat po ng mga istorya makabayan. Well, makes sense naman talaga kasi nga kahit walang kwenta ang mga pag-iingay makabayan, basta lang sila mag-iingay.
Siguro ito pong pag-ingay na to, cover up lang ito para po makaskapo itong si Digong at saka si Kibuloy mga kabayan. Okay? So anyways, ay siya naman natin, nandyan po si Erwin Sinoren, Baby Macdoms Nunawod, hi to Othello Lim Diesto, nandyan po si Rosalie Cartera, Junits Jax, isa na po natin si Victor Robin, hi daw kay Ma'am Baby Garcia na nandyan sa Rojas Isabela, at saka isa na po natin ang anak po ni Ma'am Baby Garcia makabayan, shout out sa kanyang anak. Okay, so nandyan po si Gisilda Langbat, Gemma Sampilo Camarines, and hi to Evelyn Garcia. Okay, so ipapakita ko muna sa inyo makabayan, ito po yung good news, kasi kahapon nakalimutan ko ito ipakita sa inyo na yung E.D. Garcia Law na ganap na po na isang batas makabayan kasi ito po ay napirmahan na po ni PBBM. For more details, let's watch this. 24 na taon ng TV cameraman sa isang kumpanya si Edgar Nono. Kwento niya, mapa news o entertainment man, lahat ng ganap tila nakuhanan na niya. Sa hirap ng kanilang trabaho, para sa kanya, nararapat lang na madagdagan pa ang kanilang benepisyo. Kasi unang-una, ang buhay natin nakataya Di ba? Dahil sugi natin yung mga bagyo, lindol, tsaka yung mga, sa bulkan nga, yung pagputok. Di ba delikado? Kaya kailangan mayroon talaga tayo. Protection talaga. Sakto para sa mga tulad ni Edgar ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bagong batas. Ito ang Republic Act No. 11996 o Eddie Garcia Law na nagtutulak sa pagpapaigting ng proteksyon ng mga manggagawa sa movie and television industry. Ipinangalan sa yumaong aktor ang batas na naaksidente noon sa set ng kanilang ginagawang teleserye at kalaunay ikinasawi niya. Sa ilalim ng batas, itatakda ang mas malinaw na oras ng trabaho, sahod, insurance at iba pang benepisyo ng mga manggagawa sa sektor na ito. Kung dati talamak ang sobra-sobrang oras ng trabaho sa pelikula at telebisyon, sa Eddie Garcia Law, limitado lang dapat ito sa 8 oras kada araw na pwedeng ma-extend hanggang 14 na oras basta't kada linggo hindi ito lalagpas sa 60 oras sa kabuuan. Inilatag din sa bagong batas ang mga responsibilidad ng mga employer. Kung mapatutunayang lumabag dito, multang 100,000 pesos hanggang kalahating milyong piso ang ipapataw. Ang mga mambabatas naman sa Senado at Kamara, ikinalugod ang paglagda ni Pangulong Marcos sa batas. Ayon kay Senador Bong Revilla, na isa sa mga may akda ng panukala at isa ring veteranong aktor, tagumpay ito ng mga manggagawa kaya't lubos siyang nagagalak bilang bahagi na rin ng industriya. Si House Speaker Martin Romualdez naman, binigyang diin na ipinarioridad ito ng Kongreso bilang pagkilala na rin sa mahalagang ambag ng bawat manggagawa sa bansa. Una na ring nagpasalamat kay Pangulong Marcos ang pamilya ni Eddie Garcia sa pamamagitan ng isang pahayag na inilabas ng kanyang stepson na si One Pacman Party List Representative Mikey Romero. Kasunod ng Eddie Garcia Law, panawagan naman ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, sana'y tuluyan na ring maisabatas ang hiwalay na panukala para naman sa kapakanan ng mga media workers sa Pilipinas. Senado na ngayon yung bill na ipinal natin, media workers, nandun nakapending sa Senado. Sa panawagan natin sa chairman ng committee kung sino may bagong committee ngayon sa public information, baka pwede na po sir, ipasa na ho yun kasi marami na media sa ating bayan. Pagtitiyak ng Kongreso, patuloy nilang isusulong kung ano ang makabubuti para sa ating mga kababayan. Okay, so kasama rin po natin ngayong araw mga kababayan. Nandyan po si Armando Santiago, Eva Narita from Chiba, Japan. Hi to Jemson, Regen, Jeriel, and Jimboy of Kyoto, Cebu City. Queen's Car from Rodolfo Ranarabor of Tansa, Cavite. Nandyan po kasama natin si Jess Tubtov from SDA Burgos, Calamba, Laguna. Nandiyan po si Ramel Rawasa, Ashen, Julie Pintor, and hi to Rose Marie Vidal. Okay, so any comments, suggestion, reaction po sa ating mga topics ng araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. At siya nga pala, isama rin po natin si Bibincio Biscotcho, nandiyan po si JC Bancod, Edmundo Liabres, and hi to Purificacion Galono. Saka yan po mga kabayan, ating pong mga nakalap ng balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, makapangyarihang Diyos,
ang bukal ng karunungan at pag-ibig. Nagpapasalamat po ako sa iyong pinagkaloob na buhay sa akin. Sinasamba po kita. Ngayong araw, nananalangin po ako para sa karunungan na magamit ko po ng matalino ang aking oras at magamit po ang karunungan sa lahat ng aking ginagawa. Panginoon, pinupuri ko po ang iyong katapatan sa aking buhay. Mangyaring, protektahan mo po ako, ang aking pamilya, mula sa pasakit at tukso at bigyan mo po kami ng kapayapaan ng kalooban. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong.